about universal laws. Before na-engage ako sa networking, napanood ko yung The Secret. And doon, diniscuss yung law of attraction, which is, sabi nila, the most powerful universal law ever. So, in summary, what you think about, you bring about. So, ano man lagi mong iniisip, yun yung mangyayari sa'yo. Anyways, eto, introduction lang to sa universal laws. So, dati, nung ginagawa ko na yung business ko, yung networking, yung monthly income ko is average ng 30 to 50,000 per month. And then, fluctuating siya. Tapos, nag-consult ako sa upline ko. And then, marami siyang mga tinuro sa akin. And yung pinaka nagustuhan ko talaga yung tinuro niya is in-introduce niya sa akin yung law of tithing and law of giving. Mamaya, di-discuss ko kung ano yun. Pero for now, ano ba yung universal laws? Yung universal laws, nung ginawa yung universe natin, merong mga laws na nilagay si God. So, para sa akin, meron tatlong bagay na importante na kailangan matutunan ng mga networker. Number one is the skill set, or yung mga how to invite, how to approach, how to present. Number two is yung mindset. So, ano ba yung tamang mindset mo? Kailangan positive ka, yung focus ka, consistent ka. And number three is yung universal laws. So, syempre, pag sinunod mo to, mas magiging mataas yung success rate mo sa networking. Merong 4 na characteristics yung universal laws. Number one is universal. Ibig sabihin, applicable siya sa lahat. For example, law of gravity. Alam naman natin na pag tayong lahat, kung ano ka pang religion, kung Christian ka, Catholic, Muslim, Buddhist, Taoist, kung ano man, pag tayong lahat, umakyat tayo sa isang mataas na building, and then tumalon tayo ng sabay-sabay, lahat tayo ma-apply. Number two is precise. So for example, yung boiling point ng water, which is 100 degrees. Kung sa Philippines, 100 degrees, sa Hong Kong, 100 degrees, sa Amerika, Singapore, kahit saan pa man lugar sa mundo, 100 degrees pa rin siya. So precise na 100 degrees, hindi 99.9 or 101.1 or hindi naman sinabi ng mga scientists na around 100 degrees. Ang sinabi nila, eksakto 100 degrees. Pag umabot dyan, magbo-boil ang water. Number 3 is unchangeable. Nung dati pa, na law of gravity is applicable sa mga tao dati, applicable pa rin ngayon. Number 4 is everlasting. So, kahit hindi man tayo aware sa mga laws, is nagte-take effect ito. For example, yung law of gravity. Before pa ito ma-discover ni Isaac Newton, is meron ng law of gravity. Pero yun nga, yung nahulog yung mansanas, doon niya na napag-aralan na ito pa yung law of gravity, and then in-explain niya sa mga tao. Itong di-discuss ko na dalawang laws is isa sa mga favorites ko. So, number 1 is yung law of tithing. So, alam naman natin na ang tithing, narinig natin yan sa simbahan na sabi nila na kung ano daw 10% nakita mo, yun daw yung i-donate mo sa church. Ngayon, honestly ako, dati, hindi ako naniniwala kasi akala ko racket lang to ng simbahan. And for me, dati, 10% is very big dahil ang binibigay ko lang 20 or minsan nga, pag 50, malaki na nga yung pag naghuhulog. So, para sa akin, kung kulang yung 100% ko, ba't ko ibibigay yung 10% ko? So, what if ganito? What if merong kang lahat ng bagay pwede mong bilhin? For example, Lamborghini, Ferrari, Hummer, or gusto mo bumili ng building, or mall, or mga damit, yacht, travel around the world, lahat yun pwede mong bilhin gamit yung universal credit card. And the only deal is you only have to pay 10%. Kung ano man ang total bill for that month, 10% lang ang babayaran mo. Maganda, di ba? So parang ganun yung concept ng law of tithing. Lahat ng meron tayo is bigay ni God. So parang ang deal lang, bibigay ni God sa atin ng 90%. All we have to do is give back the 10%. Nung tinuro to ng upline ko sa akin, yung law of tithing, ginawa ko siya. Pinamis ko sa sarili ko na kung ano man kikitain ko this month, 10% nun, ita-tithe ko sa church. Nangyari, di ba sabi ko nga sa inyo, 30 to 50,000 lang yung monthly ko. And then during that month, ang naging monthly ko, 80,000. So
So kung isipin mo, 80,000 ang 10% nun is 8,000. So para sa akin, sobrang sakit. Lalo na pagpunta ko sa simbahan, pagpunta ko sa office na mag-donate ng tithe. Diba? 8,000, sahod na yan ang regular employee. Pero para sa akin, dahil pinakamit ko sa sarili ko, inigay ko. And then, the next month, ang kinita ko, 100 plus thousand. So, syempre, ang tithe nun is more than 10,000. And then, every month, palaki na palaki yung kita ko. And sabi kasi, ng isa sa mga mentors ko, which is si Sir John Calub, sabi niya na kung hindi mo man ibibigay yung tithe mo, makuha pa rin sa'yo ng universe. It's either magkakasakit ka, or masira sakyan mo, or mawala wallet mo. So, maganda na yung ibigay mo siya joyfully. Anyway, kung wala ka na masyadong pera, wala namang mawala kasi wala ka naman. So, yung next law natin is yung law of giving. Sabi rin ito natutunan ko sa mentor ko na si Sir John. Sabi niya na every time na may nanghingi sa'yo, ibig sabihin daw, merong paparating na blessings. Parang may cup na puno ng tubig. Hindi madadagdagan ng tubig kung punong-puno na siya. So, kailangan bawasan muna. Dati, hate na hate ko pag may mga pulubi na nanghingi. Pero ngayon, every time na may lumalapit sa akin is binibigyan ko sila kahit paano. Isa rin sa mga nagustuhan ko na dinidescribe yung law of giving is yung kay Anthony De Mello na sabi niya, kung kulang ka ng something in your life, you have to give that away first. So, for example, simple lang, hug, di ba? Kunwari, walang nag-hug sa'yo. Siyempre, pag hinag mo mga tao, mas marami mag-hug back sa'yo. You receive what you give. And ang napansin ko, maraming mga tao hindi nagpa-prosper because they hold on kung ano man meron sila. Hindi sila willing ibigay joyfully. Hindi ko naman sinasabi na ibigay nyo lahat, pero siyempre, we always have something to give. And then, gusto ko lang rin i-clarify na ibang tithe sa charity. So, yun lang. In the future, di-discuss ka pa more universal laws. For now, binigay ko muna sa inyo yung dalawa sa mga paborito ko na universal laws. And thank you. Pinagkaiba nun, sila Henry C., yung pagiging busy nila, ginamit nila para mapalago ang negosyo nila. Kaya nga, di ba, sabi nila, time is gold. Kailangan gamitin mo ito ng mabuti. Dahil pag nagamit mo ito ng mabuti, maaaring kumita ka ng malaki. So, pag lagi kang busy, lagi kang walang time, pag tinuloy mo yan, isipin mo na lang after 10 years, 20 years, kailan ka magkakaroon ng time. Never